Madalas mag-init ang ulo ng maraming nagmamaneho dahil sa problemadong daloy ng trapiko. At lumabas nga sa travel website ng International News Channel na CNN, pangatlo ang Metro Manila sa listahan nito ng world's worst cities for driving. Pero ang ating traffic czar, si MMDA Chairman Francis Tolentino, umaalma. Nakatutok si Steve Dailisan. Inimbita ko sila. Pagka pumunta sila dito, siguro mag-drive kami sa Metro Manila, ituro nila kung saan na hindi maganda at ipaliliwanag ko sa kanila. Yan ang hamon ni MMDA Chairman Francis Tolentino sa travel website ng CNN Go. Matapos nitong bansagan ng Metro Manila bilang isa sa 10 worst cities for driving. Para kontrahin ang bansag, mismong si Tolentino ang nagmaneho sa EDSA. So nasa EDSA ngayon tayo. Mukhang maluwag naman ah. Ang nakakakos lang dito ng traffic yung nagsuswerve eh. So alin ngayon dito yung worst driving condition? Pwede nga natin bilisan. Sa CNN Go website, pumangatlo ang Metro Manila sa listahan. Nanguna ang Beijing, China, pumangalawa ang New Delhi, India. Nahani raw rito ang Metro Manila dahil sa isang report na nagsasabing ang traffic congestion daw ang numero unong problema kasunod ng polusyon sa hangin, problema sa basura, baha at seguridad. Sa kabila ng inutang natin na $60 million sa World Bank noong 2001, hindi raw naging matagumpay ang kampanya para sa non-motorized mode of transport. Ayon sa MMDA, hindi raw maaring ipareho ang sitwasyon dito sa mga lungsod sa ibang bansa. Iba raw kasi ang ating klima, temperatura, lalo na ang kultura. Yung sinasuggest nila na walkable ay ang init ng sa labas oh. Tingnan nyo. Paano maglalakad ang mga tao sa labas? Wala naman silang jeep. Wala kayo nakitang bumubusina na matagal ano? Wala. Sa ibang bansa meron nun. Ayon kay Tolentino, numero unong problema raw kaya nagkakatraffic ay ang araw-araw na aksidente sa kalsada na mahirap iwasan. Nariyan din ang kakulangan sa infrastruktura at disiplina ng mga motorista. Kahit ang mga nakausap kong driver, aminado sa sitwasyon. Gawa rin kasi ng sarili natin eh. Kaya nagkaka-traffic, walang disiplina. Totoo naman yun eh. Minsan kasi ginagawa ko rin eh. Halos araw-araw kasi wala kang kikitain kung hindi mo gagawin yun eh. Yung mga kalsada natin, hindi rin ganun kaganda siguro, hindi patag, ganun. Nasa halos 2 milyon daw mga rehistradong sasakyan dito sa Metro Manila. Kasama na yung mga sasakyan na kinakailangan na sanang i-phase out dahil sa kalumaan. Dagdagan mo pa ng daan-daang libong sasakyan na nagmumula naman sa mga probinsya. Ang resulta, mabigat na daloy ng trapiko. Pero sabi ng MMDA, bahagya raw maiibsan ang problemang yan kapag tuluyan ang nagkaroon ng Unified Provincial Bus Terminal. Marami pa naman dahilan para raw ibigin ng mga dayuhan ng Metro Manila. Lalo't CNN Go rin na nagbansag dito bilang isa sa greatest street food cities sa Asia. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.